Kung batang 90s, batang 80s ka na mahilig maglaro ng games dati, dapat mong malaman to. Ito yung Anbernic RG35XX, isang less than 3K na handheld gaming console kung saan pwede nating laruin yung mga games na nilalaro natin dati nung mga bata pa tayo. Game Boy, Game Boy Advance, SNES, at kahit PS1 meron din. Actually, may kaibigan lang na nakapagsabi sa akin ito, tapos nakita ko na sikat pala at mabenta. So, bumili ako, sinubukan ko, at sasabihin ko sa inyo ngayon, yung naging experience ko. After mo mag-subscribe, syempre, almost 300k na tayo, konting kembot na lang. So, kung sakaling magustuhan mo itong video, click mo naman yung subscribe button. At follow mo na rin kami sa Facebook para sa iba pang mga tech updates. Okay, so hindi ko na na-videohan yung unboxing dahil sobrang excited ako. Pero maganda yung packaging. Well protected naman yung device at pagdating sa inclusions, meron tayong manual, USB Type-A to Type-C cable for charging, at surprisingly, meron na rin kasamang tempered glass. Hindi nga lang siya pre-installed, tayo pa yung magkakabit, pero madali lang naman gawin. At eto na nga, ang Anbernic RG35XX. At pagdating sa build and design, kamukhang-kamukha lang din talaga ng Game Boy Color natin dati. Well, feeling ko ganun naman talaga yung gusto nilang gawin. Yung maalala natin, yung pagkabata natin. At nagawa talaga nila yun dito. Pagkakita ko pa lang sa design online, excited na agad akong bumili. Excited na agad akong buksan. Excited na agad akong laruin. Excited na akong ipakita sa mga kakilala ko. Excited na excited ako. Kalabang ka, babaratan na kita. Para siyang Game Boy Color na mas malaki yung display at may mga extra buttons, pero mas compact. Compact to the point na kaya talagang ibulsa at hindi mo kailangan ng bag para madala. Pwera na lang siguro kung naka-skinny jeans ka. 3 colors ang available. May translucent purple, may white at may gray. Sobrang classic. At napansin ko rin na very well built yung device. Hindi siya cheap hawakan at walang mga squeaky sounds kahit pisil-pisilin ko. Same goes pagdating sa mga buttons. Very tactile yung mga buttons, masarap pindutin. Medyo mabigat lang ng konti kumpara sa original Game Boy Color buttons. At least sa pagkakatanda ko, yung D-pad maganda rin, yung start and select. At kahit pa yung mga trigger buttons dito sa likod. Yes, meron tayo dyang L1, L2, R1 at R2. Dahil tulad nga ng sinabi ko kanina, hindi lang Game Boy games ang meron dito. Meron ding mga PS1 games. So, doon natin yan magagamit. Sa right side, meron tayong 2 micro SD card slots, reset button, tsaka power button. Sa taas, meron tayong mini HDMI port. May LED indicator din tayo dyan for charging and battery levels. Volume rocker natin nasa kaliwa. Tapos, dito naman sa ilalim, meron tayong Type-C port for charging at 3.5mm headphone jack. Now, again, mas malaki yung display natin dito kumpara sa original Game Boy Color. 3.5 inches yung screen, IPS LCD panel, tapos 480p yung resolution. At bago nyo sabihin na, ay, 480p lang? Hindi ba malabo yan? Well, hindi. Una dahil sa size. 480p sa ganitong kaliit na screen, sharp na talagang tignan. At isa pa, hindi rin naman talaga optimized for high-resolution displays yung mga games natin before. So, para sa akin, sobrang goods ng display nito. Vibrant yung colors, sharp, at maliwanag din talaga. Meron tayong 5 levels of brightness. By default, nakaset yan sa level 4. Yung level 5 ay may enough brightness na rin kung sakaling maglalaro tayo outdoors. Habang nasa biyahe, mga ganon, nasa bus, bukas yung bintana. Basta wag lang yung tipong nakatapat talaga sa sikat ng araw. Tapos yung lowest brightness level naman para sa akin ay mas okay kung mas mababa pa ng konti para maging ideal siya sa pitch black na room. Like for example, patulog ka na, gusto mong maglaro, tapos nakapatay lahat ng ilaw, mas okay talaga kapag mababa lang yung brightness. Pero hindi na rin naman masama at hindi naman sobrang nakakasilaw. Very minimal lang din yung color discoloration kapag tinignan natin sa ibang angles. So again, overall, sobrang goods ng display para sa ganitong klase ng device at lalo na para sa ganitong price. Pero okay, ang pinakatanong naman talaga dito kung kamusta yung mismong gaming experience. So, eto na. Out of the box, 2 operating system ang naka-install dito. Yung stock OS ng Anbernic, tapos meron na rin kaagad tong Garlic OS na mas maganda at mas maraming options pero medyo mas komplikado rin ng konti kumpara sa stock OS.
Actually, hindi ko pa rin talaga na-explore masyado yung Garlic OS. Sinubukan ko lang saglit, so hindi pa natin yon pag-uusapan dito. Focus lang muna tayo sa default operating system ng Anbernic na kung makikita nyo dito, makaluma talaga yung interface. Actually, kahit yung charging animation, parang MP5 player pa yung itsura. Pero ang kinaganda naman, very straightforward yung interface na yan. Talagang hindi ka malilito, pipiliin mo lang yung game menu, tapos makikita mo na rin kaagad yung iba't ibang mga consoles at mga games na lalaruin mo. Meron tayo dyang mga Game Boy games, arcade games, PS1 games, at natuwa talaga ako kasi andito halos lahat. Ang dami talaga at ang good news pa, talagang malalaro natin yan ng maayos. Maganda yung performance, wala akong na-experience na lags or slowdowns. Siguro depende pa rin sa game, pero so far, okay na okay yung experience at sobrang na-enjoy ko talaga. Yung speaker maganda rin. Loud enough naman, tapos again, para sa akin sobrang importante nitong headphone jack. Kasi wala tong Bluetooth. So hindi tayo pwedeng mag-connect ng mga wireless earbuds. Built-in speakers or wired headphones lang talaga para sa audio. Na medyo big deal para sa akin kasi wala akong wired headphones. Sa PC lang ako gumagamit nun. Tapos madalas, nalalaro ko lang to kapag tulog na yung anak ko. So syempre hindi naman ako pwedeng mag-speakers at baka magising. So big plus sana para sa akin yung Bluetooth connection para makakonect ng wireless earbuds. Pero I guess kailangan natin gumastos ng mas malaki para sa ganung feature. Okay, so nabanggit ko kanina yung pagiging compact nitong RG35XX na sobrang goods for portability. Pero meron din niyang downsides. Sa totoo lang, nakakangalay siyang gamitin. Hindi siya ideal for long gaming sessions, hindi komportable yung grip at dahil nga maliit, compress na compress kasi yung mga kamay natin kapag naglalaro tayo. At hindi pa malaki yung kamay ko niyan ha. Malamang sa malamang mas mangalay pa yung mga may malahiganteng kamay. So siguro hanap na lang din kayo ng posisyon na komportable yung kamay nyo. Pagdating naman sa battery and charging, up to 6 hours daw yung playtime. Siyempre, depende yan sa game, sa brightness, at sa volume kapag naglalaro ka. Hindi ko pa talaga naoorasan, to be honest. Pero sa experience ko kasi, hindi ko siya kayang lubatin sa isang upuan lang. At feeling ko ganun din naman yung karamihan sa atin. Sabihin na nating 4 to 5 hours lang yung battery life. Feeling ko karamihan sa mga batang 80s or batang 90s ngayon, wala na rin ganong kahabang oras para maglaro. Paano masabi? Usually, makakapaglaro lang tayo after work, habang nabiyahe, mga ganon. Or siguro pwede nga kung pahinga ka ng weekends. So para sa akin, walang problema yung 4 to 6 hours na battery life. Ang problema lang na nakita ko ay yung battery warning kapag lobat na. Nabanggit ko kanina na meron tayong LED indicator dito sa taas. Kulay yellow yan kapag matagal-tagal pa yung battery, tapos magiging kulay orange kapag lobat na. At nung unang beses na nalobat sa akin to, naglalaro ako sa madilim na kwarto. So napansin ko kaagad na nag-orange yung LED. Kaya lang nung pangalawang beses na nalobat sa akin to, naglalaro naman ako sa medyo maliwanag na lugar. Kumbaga, may isang bumbilya lang at kapag ganon, hindi mo na gaanong mapapansin yung LED indicator. So ang nangyari, dahil nga focus talaga ako sa game na nilalaro ko, hindi ko na napansin na nag-orange na pala yung LED or lobat na pala. Hindi rin kasi nagno-notify sa mismong screen natin. Sa LED indicator mo lang talaga malalaman kung lobat na. So ayun, bigla na lang siyang nag-shutdown nang hindi pa ako nakakapag-save. Pokemon pa naman yung nilalaro ko, so sayang talaga yung progress. So ang lesson, silip-silipin dapat yung LED indicator habang naglalaro tayo. Yung charging time naman natin, medyo mabagal pero hindi naman sobra. Sa test na ginawa ko, 2 hours and 16 minutes yung inabot from 0 to 100%. So not bad na rin, lalo na less than 3K lang naman tong device, kaya hindi na rin talaga ako nag-expect ng fast charging feature. Okay, so nabili ko tong Anbernic RG35XX sa Shopee. Maraming nagbebenta nito. Shopee, Lazada, sa Green Hills, sa Shandy meron din. Data Blitz nakita ko nag-post na rin nung nakaraan. Maraming nagbebenta pero pinili ko yung Shopee. Uy, sana all! Dahil may voucher. 2,790 pesos yung presyo sa Shopee ng Game Extreme. Tapos dahil sa voucher, nakuha ko na lang to for around 2,300 pesos. Sa iba umaabot to ng 3,000, 3,500. So ilalagay ko na lang din yung link ng pinagbilan ko dyan sa may description. Kung makukuha natin for less than 3K,
Okay, pero kung 3,500, medyo mag-aalangan ako. Not unless may idadagdag silang accessories na magagamit talaga. Like, for example, mas mataas na micro SD card. Now, honestly, sobrang natuwa ako sa device na to. Bukod kasi sa nalalaro ko yung mga paborito kong games nung bata pa ako, nagandahan din ako sa mismong hardware. Ang ganda ng display, vibrant at maliwanag, ang tactile na mga buttons, maganda yung build quality, yung speakers, sobrang portable at higit sa lahat, abot kaya lang talaga. Pero take note na marami-rami din akong napansing cons or drawbacks dito. Dahil na nga rin siguro sa mababang presyo. Una, hindi siya ganun kakomportabling gamitin dahil makokompress talaga yung kamay natin habang naglalaro. Walang Bluetooth and Wi-Fi, so basically walang wireless connectivity. Kahit wireless earbuds, hindi mo pwedeng i-connect dito. Medyo mabagal mag-charge, yung LED indicator, mas okay sana kung sa mas visible spot nila nilagay. Wala ring analog stick, so kung ang laro mo ay mga Tekken, Marvel vs. Capcom, or mga arcade games na kumukombo-kombo at humahadukin-hadukin ka, di pa ang gagamitin mo. Which is pwede na rin naman, pero mas maganda pa rin kung merong analog stick. Well, may model naman sila na merong Bluetooth, Wi-Fi, and analog stick. Kaya lang mas mahal na. Nasa 5,000 plus na sa pagkakatanda ko. May na-encounter din akong bug sa Pokemon Sapphire and Emerald. Hindi gumagana yung save feature ng mismong game. So kung gusto mong mag-save, dapat mong gamitin yung save feature ng mismong Anbernic OS. Hindi naman problema. Actually, mas maganda pa nga yung saving feature ng Anbernic kasi kahit na nasa battle ka mismo, pwede mong i-save. So sinabi ko lang para aware kayo. Tapos take note nga rin pala na kahit maraming games, hindi pa rin lahat ng paborito andito. Isa sa mga una kong hinanap ang Super Mario, pero wala nun dito. Pwede kang mag-download at maglagay ng games dito, kaya lang hindi yun legal. So hindi ko nire-recommend at lalong-lalong hindi ko ituturo kung paano. Mahirap na at baka madali tayo. At yan nga rin pala yung huling drawback na sasabihin ko. Hindi ako abogado, pero alam naman natin na hindi legal yung paglagay nila ng mga ROMs or ng mga games dito. Protected by copyright yung mga games na yan. So, yun. I suggest, do your own research na lang din tungkol sa ganyang mga bagay dahil hindi rin naman ako eksperto dyan. Okay, so yun lang muna para sa ngayon. Again, sobrang nakakatuwa tong Anbernic RG35XX. Kahit may mga drawbacks, okay lang sa akin, lalo na considering the price. Actually, bibili pa nga ako ng isa para sa kuya ko dahil siya yung nagbigay sa akin ng Game Boy noon. Makabawi man lang. So, yun. Like, share, subscribe. Alam nyo na yun. Kita-kits sa next video. At kung naghahanap ka ng sulit na phones, click mo lang tong mga to.